Good morning to all of you. Welcome back to Chris RD Gymnastics Music Sports Channel. And today we are going to have an ultimate review. Mag-review tayo ng scores ni Carlos Yulo at ni Jake Charmat, ang mga nakakalaban niya sa men's floor finals this coming Paris Olympics 2024. Magkasalita ako ng Tagalog kasi for sure mga Pilipino manonood dito. And hello mga kabayan, welcome po sa channel nito. I'm here, Chris RD. Alright. So, kahapon naganap yung Paris Olympics 2024 men's qualifications sa men's artistic gymnastics. At ito ang results and updates. And before I continue, please do not forget to subscribe, like, and share. Thank you very much. Alright. Sa rank 1, meron tayo si Jake Jarman. At ang difficulty niya is 6.6 sa kanyang floor exercises. Nagkaroon siya ng execution na 8.366 and a total score of 14.966. Ngayon, si Carlos Yulo, ang difficulty ni Carlos Yulo noong qualification is 6.3. Pangalawa si Carlos Yulo sa qualification and 8.466 ang execution score niya. Ang kanyang total score ng floor qualification is 14.766. Ngayon, titingnan natin, ano ba yung chance ni Carlos Yulo na mag-gold sa floor exercises instead of Jake Jarman? Si Jake Jarman, Pilipino siya. Well, yon. Si Jake Jarman, 6.6 ang kanyang difficulty in qualification, samantalang 6.3 naman ang difficulty ni Carlos Yulo. Pero mas mataas ang execution score ni Carlos Yulo, 8.466. Samantalang si Jake Jarman is 8.366. So may difference na 0.1 ang dalawa. Sabi ni Carlos Yulo, yung difficulty niya daw noong qualification is sadya niyang binabaan para hindi masyadong mag-suffer ang kanyang score sa all-around. So, aasahan natin na baka mag 6.6 ang difficulty ni Carlos Yulo or baka mag 6.9. Oh, so hindi yan. Below 7 siguro ang gagawin niyang difficulty. At kung mamimaintain ni Carlos Yulo yung ang ganda-ganda po ng execution ni Carlos Yulo, wala akong video na maipapakita sa inyo kasi masyadong copyrighted po to. So kung gusto niyo ng video ni Carlos Yulo, pumunta po kayo sa One Sport na YouTube channel ng One Sport kung nasa Philippines kayo, at kung nasa ibang bansa po kayo, mag-login kayo sa VPN at mag-buy kayo ng VPN. Tapos, mag-connect kayo sa Philippines para mapapanood nyo yung live po ng One Sport Philippines sa kanilang YouTube channel. So, kapag ang difficulty ni Carlos Yulo is tumaas ng 6.9, 6.5, parang 6 naalala ko, nung World Championship, nasa mga 6.7 or basta below 7 yung kanyang difficulty. At if he will be having this kind of execution, then he can be gold. Actually, itong 8.466, hindi ito talaga yung execution ni Carlos Yulo. May county pa siyang leg twisting, ganon. And kapag na-correct niya yung mga leg twisting niya, may leg separation din ng slight, pwedeng mag 9.0 above yung execution score ni Carlos Yulo sa floor exercises. At dahil dyan, mas tataas ang kanyang score na probably 15.1 or 14.9 or basta or 15.1, 15.2, baka lang. Okay. Tapos pangalawa pala so ano pala ang ano ang chance ni Carlos Yulo na mag-gold dito sa bakit may chance siya mag-gold sa floor finals? Kasi ang all around is mangyayari, kung titingnan natin yung date, ang all around mangyayari siya sa July 31, 2024 ng 9:24 PM sa Philippine time. At sa Oman time naman, 5:24 PM siya. Tapos, at dahil doon, ang floor finals naman mangyayari sa August 3. So, August 1 and August 2, pahinga si Carlos Yulo from the all-around. So, pahinga siya sa crowd, pahinga siya yung katawan niya, hindi masyadong stress. So, may time na mag-rejuvenate yung katawan ni Carlos Yulo from the all-around. So, 2 days sa pahinga. At dahil doon, pwede siyang mag-rejuvenate yung katawan niya, matanggal yung stress niya kasi tapos na yung all-around, and floor finals na siya sa August 3. At dahil doon, napakaganda na po nun, napakagandang chance na yun ni Carlos Yulo para highly chance na para maitaas ang kanyang difficulty. Maybe 6.9, 6.8, hindi natin alam kung anong difficulty ang gagawin niya. Pero not 6.3. Maybe same with Jake Jarman, 6.6 or maybe higher than Jake Jarman. Maybe 6.7 or 6.8.
At pag maganda ang kanyang difficult execution is pwede pang mag 15.1 ang score ni Carlos Yulo or 15.2 sa total score niya. As of now, 14.766 ang naging score ni Carlos Yulo dahil ang kanyang difficulty is 6.3 lamang at nagkaroon siya ng 8.466 na execution score. So, total of 14.766. Samantalang si Jake Sherman, 6.6 ang difficulty. Tumaas ang score ni Jake Sherman kasi sa difficulty niya na 6.6. A difference of 0.3 lang from Carlos Yulo. Imagine, magdagdag si Carlos Yulo ng difficulty na 0.3 or 0.5 with this kind of execution na 8.466. O baka nga maitaas pa itong 8.466, baka maitaas pa yung execution score na to. Kasi si Carlos Yulo talagang sadya nasa 9.0 above ang kanyang mga execution is pwede talaga mag-goal si Carlos Yulo. Basta, God willing, pagpalain na Panginoon si Carlos Yulo, when everything goes well, hindi siya hindi siya kabahan. Ito kasing 14.966 ni Jake Sherman sa floor. Ito na kasi yung pinakamataas na score ni Jake Sherman sa floor. I've seen Jake Sherman sa World Championship, sa Commonwealth, pati sa European Championship. Medyo hindi niya pa naaabot yung 14.966. Tapos medyo may problema si Jake Sherman hindi man sa consistency, hindi man ganun problema, pero may issue siya sa consistency. Pero with this kind of high spirit kay Jake Sherman, na rin support ng GB, support ng magulang niya, support ng buong bansa, not only GB is counting on him, but also the whole Filipino community also is counting on Jake Sherman. Ito na talaga yung pinakamataas si Jake Sherman na score, 14.966. Pero, yung 8.366 ni Jake Sherman, pwede niya pa itong maitaasan ng 8.466 or 8.5 or at least 8.9 kasi malinis din naman talaga si Jake Sherman maglaro. So, pwede pang tumaas ang score din ni Jake Sherman ng mga 15.1, 15.2. So, is either Jake Sherman or Carlos Yulo talaga ang magpo-podium. Kasi, when it comes to consistency, Carlos Yulo panalo na. Yung si Jake Sherman, medyo questionable pa yung kanyang execution. Pero, with this, sabi ko nga sa inyo, with this kind of spirit na meron si Jake Sherman, masaya siya, swabe lang, hindi masyado nag-seryoso. I mean to say, he's not into numbers but into enjoyment. Alam mo yun, she can still have a chance to get this execution score to get more higher, di ba? Okay, third place naman si Zapata Ray Darley ng Espanya. Ang kanyang execution score is 8.3. Ang difficulty niya ng qualification is 6.3. The same kay Carlos Yulo. Total score is 14.6. Samantalang si Carlos Yulo, mas mataas ang kanyang execution score ng more than 1.1. Kasi Zapata, ito yung nag-podium to nung Tokyo Olympics 2020. Tsaka may mga magaling to sa floor si Zapata. Pero kasi may reputation si Zapata na hindi na siya nag-podium sa World Championship. Siguro dahil sa edad na rin. And sa mga competition ng World Cup Challenge, hindi ko na rin siya nakikita. Sa mga World Cup Series, hindi ko rin siya nakikita. So, yung exposure ni Zapata sa floor, sa arena, medyo hindi na ganun kadalas na pwedeng kabahan si Zapata sa floor finals. So, let's see. Si Ilya Kovtun naman, hindi naman siya din, at ito pala, simula nung mag-floor finals simula nung pumasok si Carlos Yulo sa floor finals, hindi na nag-gold medal si Zapata. Palagi na si Carlos Yulo. Pag naroon si Carlos Yulo sa pagkalaban niya si Carlos Yulo. So, baka ganun din ang mangyari. Si Ilya Kovtun naman, rank 4 siya, 6.2 ang difficulty, execution score 8.333. Hindi naman po, itong score ni Ilya Kovtun na 14.533, ito talaga yung score ni pinakamataas ng score ni Ilya Kovtun para sa all around, tsaka sa floor. Hindi talaga siya masyadong tumataas dito. And medyo consistent po si Ilya Kovtun dito. Pwede niyang itaas siguro yung kanyang execution score, mga 8.4 or 8.5. Pero hindi niya kasi ito, specialty. Si Ilya Kovtun, ang specialty niya is parallel bar, tsaka horizontal bar. Na, yung score ni Ilya Kovtun na 14.533, good score to para sa all-arounder. Si Luke Whitehouse, actually magaling sa floor si Luke Whitehouse, 6.5. Ito, aabangan natin si Luke Whitehouse. Kasi si Luke Whitehouse ng Great Britain is 6.5 ang difficulty niya. Ang execution score naman niya is 8.033, 14.533. Ngayon, si Luke Whitehouse, medyo nag-deteriorate yung kanyang level of yung scores niya.
Nung European Championship 2023, nasa 14.9. Siya ang gold medal sa floor exercises sa European Championship. Tapos, noong 2024, siya pa rin ang gold naman ng floor, pero bumaba yung scores niya. Nasa 14.7 na lang. Well, having the same kind of although different scenario, different time, pero pareho kasi yung ginagamit na FIG code of points. Kaya hindi natin masisisi na ay, magkaiba naman yan. Bakit yun i-compare mo? Eh, syempre, pareho ng code of points eh. So, isabihin, narito yung execution nila, nag-deteriorate nga. Tapos itong qualification, 14.533 pa. So, medyo questionable sa akin kung kakayanin ba ni Luke Whitehouse na mag-gold sa floor. So, naitaas pa, naitaas pa yung kanyang score. Medyo, kung titignan natin si Luke Whitehouse kasi, bata pa siya, tapos maraping kakainin bigas, tapos first niya din mag-Olympics, baka din kakabahan. Si Jake Sherman, hindi ko masyado nakikita ang kaba sa kanya eh. Hindi ko masyado nakikita. Okay, rank 6 naman si Zhang Boheng ng China, 6.1 ang difficulty, 8.366 ang execution score. Good for an all-arounder. 14.466. Ngayon si Zhang Boheng, I don't know kung nalaban to sa floor finals kasi mostly hindi talaga siya lumalaban sa mga apparatus finals na alam niyang hindi naman talaga siya mag-podium. Kumbaga baka mag-pull out to si Zhang Boheng. Sa all-around lang talaga siya. So, titingnan natin kasi wala naman siyang chance talaga mag-podium sa floor. Bakit ka siya lalaban? So, kasi itong 6.1 na difficulty na to, yan talaga ang difficulty ni Zhang Boheng na good for all-arounder. Ngayon, narito si Artem Dolgopiat ng Modern State of Israel. 6.4 ang difficulty. Ang execution score ni Modern State of Israel na nanakop ng Palestine is 8.066. 14.46 ang score niya, total score. Maaari na, ito si Artem Dolgopiat, may mga injury kasi to. Yung 8.066 niya, maaaring may mga may mga mali sa landing, maaaring nag-step backward, nag-step forward, hindi malinis ang mga landing ni Artem Dolgopiat. Kaya, yung kanyang kahit 6.4 ang difficulty niya, dahil mataas ang difficulty niya, yung mga execution niya may nagsasuffer, plus yung injury pa ni Artem Dolgopiat. So, let's see pa rin. Medyo kasi consistent na kasi si Artem Dolgopiat na nag-deteriorate din yung kanyang performance when it comes to floor exercises. Sa World Championship, sa European Championship, medyo nag-deteriorate na rin. Kasi medyo tumatanda na rin siya. Then, medyo sometimes overtrained din sa floor kasi floor specialist nga siya, medyo doon siya nag-concentrate, yun. Unlike si Carlos Yulo, marami siyang nag-concentrate na, hindi siya na-overtrain sa isang aparatus lang. So, which is good. Top 8 naman, si Milad Karimi. Si Milad Karimi is, difficulty niya is 6.3, execution score 8.133, 14.433 ang total score. So, si Milad Karimi, medyo binibigyan niya pa yung consistency niya. Yung World Championship, nag-podium siya, pero hindi ganun kataas yung score sa floor. Pero itong 8.133 ni Milad Karimi, pwede niya mataas siguro mga 8.4 or 8.5 or depende kung kakayanin niyang mas maging manis. For sure, may mga mali ito sa leg twisting, medyo ganun At least hindi nadapa si Milad Karimi kasi pag nadapa ka, nasa 13 point something ang score mo dito sa kasi 1 whole point deduction pag nadapa ka sa floor. So, itong 14.43 ni Milad Karimi, ang chance niya para mag-podium is itaas yung kanyang execution. Medyo may issue si Milad Karimi when it comes to execution score talaga kaya sa horizontal bar. Kung mag-pull out si Zhang Boheng, baka ito si Oka Shinosuke ng Japan ang maglaban. Or, kasi siya ang top 9. Hindi lalaban si Ryo Song-yeon. Kasi si Ryo Song-yeon ng Korea, 6.6 ang difficulty niya, execution score is 7.66. So, if ever man na hindi lumaban si Oka Shinosuke, at si Ryo Song-yeon ang lalaban, at kung maayos ni Ryo Song-yeon ang kanyang execution na 7.66, kasi for sure nadapa to kasi 1 whole point deduction sa execution score pag hindi kasi nadapa, mostly naman nasa 8 point above yung execution score is 7.66 ang execution. Ibig sabihin na siya nadapa. So, si Oka Shinosuke, 5.8 ang difficulty niya. For sure, alam niya namang hindi naman siya mag-podium talaga dito with an 5.8 difficulty. Pero, kung ang habol ni Oka Shinosuke is exposure, so lalaban siya sa pwede siyang lumaban sa floor finals. Si Zhang Boheng, mag-pull out to sa floor finals, promise. Maniwala kayo sa akin. Mag-pull out yan. Mostly in China, yung lumaban sa all-around, tas lumaban sa team finals, hindi na nila yan
sinasabak pa sa apparatus finance kasi mapapagod ang mga gymnast. Imagine mo, may qualification ka na, may podium training, may qualifications, may all around, may team finance pa. Kung panglima ng sabak ang apparatus finance, kaya para hindi mag-suffer, di masyado mapagod, ipupull natin na si Siyang Boheng at ang lalaban si Oka Shinosuke. Well, kung si Oka Shinosuke ang lalaban dahil siya ang number 9, hindi naman siya mag-podium kasi 5.8 ang difficulty. Pwera na lang kung si Rosong Yun ng Korea, kung hindi lumaban si Oka, si Rosong yung lumaban ng Korea, pwede may laban si Rosong Yun kasi 6.6 ang difficulty. Pero kasi si Rosong Yun ng Korea, medyo may problema siya kasi when it comes to consistency sa execution. So, yun lang. So, yun ang ating prediction when it comes to floor finals. Salamat na marami at wag pong kakalimutan na mag-subscribe, like, and share. Again, kung iulitin natin, si Jake Chairman, 6.6 ang difficulty. Si Carlos Yulo, itataas niya pa ang difficulty from 6.3, pwede maging 6.6 din o maging 6.5. Kung 6.6 ang difficulty ni Carlos Yulo, yung with the 8.466 na execution score, kaya niyang matalo si Jake Jarman. Or kung maging 6.7 or 6.8 ang difficulty ni Carlos Yulo sa floor, pwede niyang matalo si Jake Jarman pa rin. Pero ano ba ang magiging yung magiging risk doon? Siyempre, pag mataas ang difficulty mo, mas mataas ang risk na madapa, na matalisod. So, hindi sana siya matalisod. Pero si Carlos Yulo naman, nadadapa yan, natalisod kung nag-overthink, kung hindi relax. Kung tapos ang floor finals, kung tapos na ang all-around, tsaka nakita ko si Carlos Yulo nung qualifications, relaxed siya. Nung World Championship, iba. Para siyang nung Olympics, Tokyo 2020. Ngayon, nasa condition si Carlos Yulo, yung katawan niya, ang ganda-ganda, yung utak niya, ang ganda-ganda talaga, yung emotional support sa kanya, ang napakarayan. Alam mo yun, parang cool na cool siya. Hindi siya like before, naghahabol siya ng numbers. Ngayon, si Carlos Yulo nag-i-enjoy sa Olympics. Yun ang maganda kay Carlos Yulo. And, thank you very much for this. God bless po sa ating lahat. Pag-pray natin si Carlos Yulo na manalo at mag-gold. Feeling ko talaga mag-gold si Carlos Yulo dito sa floor But, when all things went well. So, God bless. Thank you very much. Mabuhay. Do not forget to subscribe, like, and share.